May mga lugar na hindi tinatamaan ng araw at may mga taong hindi mo dapat tingnan ng matagal. Ganito ko sisimulan ang kwento ko, hindi para takutin ka, kundi para balaan ka. Dahil minsan, ang pinakanakakatakot ay hindi ang mga multo, kundi ang mga taong kasama mo mismo sa iisang barangay. Ang aking pagkabata at lihim ako si narrator, lumaki sa isang maliit na baryo na tila laging nakatabing ng ulap. Kahit tanghali, hindi ganon kaliwanag, at kahit saan ka tumingin, parang laging may anino. Mahirap lang kami. Ang tatay ko'y mangingisda na matagal nang hindi nakakabalik mula sa laot. Sabi nila nalunod daw, pero sa puso ko, may ibang dahilan kung bakit hindi na siya nakauwi. Ang nanay ko naman, araw-araw naglalako ng gulay sa palengke. Ako, panganay, at sa akin nakaatang ang pagbabantay kay lola at sa mga nakababatang kapatid ko. Pero hindi lang kahirapan ang pasan ko, meron akong tinatagong kasalanan. Isang lihim na hindi ko kayang aminin kahit kanino. Noong bata pa ako, may nangyari sa gitna ng gabi. May narinig akong iyak mula sa likod ng aming bahay. Bata raw na umiiyak. Sa takot at usisero kong ugali, sinilip ko. At doon ko unang nakita ang mga matang nagliliwanag sa dilim. Mula noon, kahit hindi ko sabihin, alam ko, hindi ako ligtas. Ang barangay na hindi sinisikatan ng araw ang baryo namin ay may kakaibang reputasyon. Sabi ng matatanda, walang araw dito. Kahit sumikat man, parang hindi tumatagos ang liwanag sa mga bubong at pun. Kung minsan, dadaan ang ibang tao at magtataka, bakit parang hating gabi pa rin kahit 10:00 ng umaga? Si Lola, lagi akong pinapaalalahanan, Apo, kapag gabi na, huwag kang lalabas. At kapag may kumatok, huwag mong bubuksan, kahit pa kamukha ko. Dati, iniisip ko, baka dala lang ng katandaan ang kanyang takot. Pero habang tumatanda ako, unti-unti kong napansin na hindi lang pala siya kwento-kwento. Ang mga palatandaan una kong napansin, tuwing dapit hapon, tila mas tahimik kaysa dati. Walang ingay ng kuliglig, walang mga batang naglalaro, walang aso na tumatahol. Para bang may hinihintay ang buong baryo, o may pinipigilang gumalaw. Minsan, habang kumukuha ako ng tubig sa poso, narinig ko ang isang kakaibang tunog mula sa kakahuyan. Hindi siya huni ng ibon, hindi rin sigaw ng tao. Parang mababang ugong na humahalo sa hangin. Nang tumingin ako, wala namang tao, pero may 2 pulang mata na parang nakamasid. Kinabukasan, sa palengke, may narinig akong mga usapan. May isang bata raw ang biglang nawala, at kinabukasan, nakita na lang na nakasabit ang damit niya sa puno, punit at may mansa ng dugo. Ang aking lihim na takot simula noon, hindi na ako mapalagay. May pakiramdam ako na sinusundan ako. Minsan, habang naglalakad pa uwi, may anino akong nakikitang kasabay ko, pero paglingon ko, wala. Kapag natutulog ako, may bigla-biglang kaluskos sa bubong, parang may gumagapang. Ang mas kinatatakutan ko, minsan, nakikita ko mismo sa mga kapitbahay ko ang kakaiba. Si Aling Marta, na madalas tumulong kay nanay, bigla kong nahuli isang gabi na may dugo sa gilid ng labi niya. Nang makita niya akong nakatitig, umiti siya pero ibang-iba ang ngiti. Hindi pangkaraniwan, parang ngiti ng hayop na sabik. At doon ko naalala ang sinabi ni Lola, hindi lahat ng tao dito, tao. Ang gabing hindi ko malilimutan isang gabi, habang nagbabantay ako kay Lola na may sakit, biglang humangin ng malakas. Parang may mga kuko na kumakaskas sa bintana. Ang mga kapatid ko, mahimbing na natutulog, pero ako, gising na gising. Narinig ko ang mga yapak sa bubong. Mabibigat, mabagal, at minsan, parang may bumubulong, paak kainin mo kami, kinuha ko ang kandila at dahan-dahang lumapit sa bintana. Doon ko nakita, isang mahaba at matulis na dila na dahan-dahang dumudungaw sa pagitan ng siwang. Nanginginig ako, halos mabitawan ang kandila. Pero ang pinaka-nakakakilabot. Nang silipin ko sa butas ng dingding, nakita ko ang isang mukha. Mukha ng kapitbahay naming si Mang Turo, pero ang mga mata niya, mapula, at ang balat niya, parang natutuklap. Nagtagpo ang mga mata namin.
At doon ko naramdaman hindi na ako makakatakas. Cliffhanger, bigla akong nakarinig ng tinig sa likod ko. Mahinang bulong pero malinaw, "Apo, huwag kang lilingon." Paglingon ko, wala si Lola sa higaan. At sa dingding, may lumalabas na kamay, mahaba, matulis ang kuko, dahan-dahang umaabot sa akin. May mga sugat na hindi kita sa balat, pero bumubulok sa loob. At minsan, iyon ang inaamoy ng mga nilalang na hindi tao. Ganito ko sisimulan ang kwento ko, dahil alam ko na hindi lang ito simpleng alaala. Isa itong bigat na hindi ko kayang bitawan, at baka sa pagbabahagi ko, may makaintindi kung bakit ako natutong matakot hindi lang sa mga halimaw kundi sa mismong mga tao. Lumaki akong hirap at sanay na sa gutom at sa tingin ng iba na para bang wala akong halaga. Ang tatay ko'y matagal nang nawala, sinasabing nalunod sa laot, pero sa baryo namin, may ibang bersyon ng istorya na iniwan daw niya kami dahil may kabit siya sa kabilang bayan. Lahat ng kapintasan sa amin ibinato. Ang nanay ko, halos hindi na makatingin ng diretsyo sa mga tao dahil sa hiya at pagod, araw-araw naglalako ng gulay pero kulang pa rin para pakainin kaming lahat. Ako ang panganay, kaya ako ang unang tinuturuan ng baryo kung paano magpasa ng hiya, at ako rin ang laging puntirya ng mga usisero. Ang lola ko ang tanging kakampi ko. Siya ang nagsasabi na hindi lahat ng kwento tungkol kay tatay ay totoo, na minsan, ang tsismis ay mas mapanganib pa sa gutom. Pero kahit gaano niya ako ipagtanggol, hindi ko kayang kalimutan ang isang gabi noong bata ako. Bata pa lang ako, mga 8 o 9, nagising ako sa iyak mula sa likod ng bahay. Ang dilim noon, at ang boses ay parang sa batang babae na nagmamakaawa. Sa takot at kuryosidad, sumilip ako sa bintana. Doon ko unang nakita ang mga matang kumikislap sa dilim. Dalawa, nakatitig diretsyo sa akin, parang sinusukat ang buong kaluluwa ko. Sa sobrang sindak, napaatras ako, at mula noon, tuwing magsasara ang gabi, lagi kong nararamdaman na may bantay sa akin. Hindi ko ito maikwento kahit kanino, dahil baka isipin nilang ako mismo ang may kasalanan kung bakit sumusunod sa akin ang mga kakaibang bagay. Kaya ginawa ko ang laging ginagawa ng mga kagaya kong mahina, tiniklop ko ang lihim sa dibdib at itinuring na isa pang kasalanang hindi dapat lumabas. Nang tumanda ako ng kaunti, lumala ang tingin sa akin ng mga kapitbahay. Kung minsan, naririnig ko silang nagbubulungan, ayan yung anak ng babaeng iniwan. Baka tulad din ng tatay niya, walang paninindigan. May iba pang mas malulupit na salita, may nagsasabing malas daw ako, dahil tuwing nandyan ako, may nangyayaring kakaiba. Noong minsang araw ng pista, biglang nawala ang isang biik mula sa kulungan, at kahit wala akong kinalaman, may tumuro sa akin, baka siya na naman ang nakakita ng nilalang. Ganito kabilis lumalaki ang tsismis dito, isang sulyap, isang bulong, isang haka-haka, at buo na agad ang paratang. Unti-unti kong naramdaman na kahit buhay pa ako, parang patay na rin ako sa mga mata nila. Ang bawat ngiti ko'y tinatapatan ng hinala, at ang bawat kilos ko'y sinusukat na parang naghihintay sila ng pagkakamali. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa ilog kung saan nag-igib ako ng tubig, nakasalubong ko ang isang pamilyang hindi ko pa nakikita dati sa baryo. 3 sila, isang matangkad na lalaki na maputla, isang babaeng mahaba ang buhok na nakatakip halos sa buong mukha, at isang batang payat na walang imik. Sabi nila bagong lipat lang sila, pero may kakaiba sa presensya nila. Hindi sila tumitingin sa mata, at tila ba masyado silang tahimik kahit may mga taong bumabati. Nang makasalubong ko sila, huminto ang babae at bahagyang ngumiti. Pero ang ngiting iyon, hindi ko makakalimutan. Para bang walang kaluluwa sa likod nito, at ang mga mata niya ay tila kumikislap kahit wala namang liwanag ng buwan. Nang tumalikod sila, nakaramdam ako ng kakaibang lamig, at hindi ko alam kung dahil ba sa hangin o dahil may naiwan silang hindi nakikitang bakas. Kinagabihan, may narinig na naman akong kwento, may nawawalang manok daw si Mang Pilo, at sabi ng iba baka daw iyon ang mga bagong lipat na kumatay. Pero walang pruweba, puro haka-haka lang. Sa isip ko, baka sila na ang mga nilalang na matagal nang pinagmumultuhan ng aking panaginip.
Dumating ang unang palatandaan ng minsang pinapastol ko ang mga kapatid ko sa bakuran. Habang naglalaro sila, napansin ko ang batang kasama ng bagong pamilyang iyon na nakatayo sa dulo ng kalsada, nakatitig lang sa amin. Walang kibo, walang galaw, parang rebulto. Nang tumitig ako pabalik, nagulat ako nang makita kong kumikislap ang mga mata niya, kahit maliwanag pa ang hapon. Nang tumawa ang isa kong kapatid, bigla siyang kumilos at lumapit ng mabilis, ngunit bago siya umabot sa amin, tinawag na siya ng kanyang ina. Doon ko nakita ang pangalawang palatandaan, ang ina, nakatalikod sa akin, pero nakita kong kumikilos ang bibig niya na parang ngumunguya, kahit wala naman siyang kinakain. Minsan, iyon ang pinakakilabot, yung mga kilos na parang hindi nababagay sa oras o lugar. Gabi ng parehong araw, narinig ko na naman ang kalusko sa bubong. Sa unay parang daga, pero habang tumatagal, bumibigat ang mga yapak. Tumigil ito sa ibabaw ng aking silid, at doon ko narinig ang isang mahinang tunog, isang malalim na hinga, parang hayop na gutom. Nang kumurap ako, may aninong dumaan sa labas ng bintana, mahaba, payat, at imposibleng katawan ng tao. Sa sobrang takot, napadasal ako nang hindi ko alam kung anong dasal, basta na lang sumirit mula sa labi ko. Kinabukasan, ramdam ko na ang buong katawan ko ay nanlalata, para bang may sumipsip ng lakas ko habang natutulog. At hindi ko alam kung aksidente o hindi, pero si Aling Marta, kapitbahay namin, nagtanong, hindi ka ba nakakatulog? Ang payat-payat mo na. Sabay tingin niya sa akin na parang alam niya ang hindi dapat. Doon pumasok si Lolo. Matanda na siya, albularyo at ang tanging pinagtitiwalaan ng mga tao kapag may hindi maipaliwanag. Maraming beses na akong nakitang pinapagalitan siya ng mga pari sa simbahan dahil sa mga orasyon at dasal na ginagawa niya, pero sa akin, siya lang ang nagbibigay ng kaunting lakas. Nang makita niya akong namumutla, agad niya akong pinatawag sa kubo niya. Doon, inilabas niya ang isang maliit na pulang tela at isang anting-anting na gawa sa buto ng hayop at bakal. Sabi niya, "Apo, may humahabol sa'yo." Ang mga nilalang na yan, inaamoy ang hiya at takot. Ang mga sugat na hindi mo sinasabi, iyon ang nagpapadali sa kanilang paglapit. Huwag mong hayaang kainin nila ang kaluluwa mo. Isinabit niya sa leg ko ang anting-anting at pinatali ang pulang tela sa aking pulso. Hindi ka nito kayang iligtas sa lahat ng oras, pero makakapigil kahit paano. Tandaan mo, huwag kang tititig ng matagal sa kanilang mga mata. Doon sila kumakapit. Niyakap ko ang lolo ko, pero kahit anong proteksyon ang binigay niya, ramdam kong hindi iyon sapat. Sa bawat gabi na lumilipas, lumalakas ang pakiramdam ko na pinagmamasdan ako. Ang mga kapitbahay, mas lalo akong tinitingnan na parang ako mismo ang problema, na ako ang dahilan kung bakit lumalapit ang mga aswang. Ang mga bulungan ay hindi na sikreto, minsan mismong harapan na nila ako tinatawag na malas, na baka daw ako ang tagapagdala ng dilim sa baryo. Gusto kong sumigaw na hindi ko ginusto ang lahat ng ito, na ako mismo ang biktima, pero wala silang pakialam. At sa bawat tingin nilang puno ng pagdududa, lalo kong nararamdaman na mas gusto na lang nila akong mawala. Ngayon, habang sinusulat ko ito, ramdam ko pa rin ang bigat ng pulang tela sa aking pulso at ang malamig na bigat ng anting-anting sa aking dibdib. Ngunit kahit may dala akong proteksyon, alam kong hindi ito sapat. Ang mga mata ng batang iyon, ang ngiti ng kanyang ina, at ang bigat ng anino sa bubong namin, lahat iyon ay nagpapaalala na wala akong ligtas na lugar. Hindi ako makatulog ng mahimbing, hindi ako makatawa ng buo, at hindi ako makahanap ng katahimikan. Ang pinakamasakit, hindi ko alam kung alin ang mas mabangis, ang mga halimaw na nagtatago sa dilim, o ang mga taong handa akong itulak papunta sa kanila. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat huni ng hangin, ramdam ko na palapit sila ng palapit. At kahit anong kapit ko sa dasal at sa anting-anting, isa lang ang tiyak, hindi ako ligtas. At wala akong magawa, may mga pagkakataong ang puso ko ay nahahati sa gitna ng dalawang bagay na parehong nakakatakot, ang tiwala at ang takot. Simula nang dumating ang bagong pamilya sa baryo,
araw-araw akong nilalamon ng tanong kung sila ba ay mga nilalang na kinatatakutan namin o simpleng mga tao lang na kagaya rin naming gustong mabuhay. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita ng kakaibang kilos nila, o kung minumulto lang ako ng mga alaala ng aking nakaraan at ng lihim na kasalanan ko. Tuwing nakikita ko silang dumadaan sa harap ng bahay, magkasama silang tatlo na parang walang iniintindi, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, yung pakiramdam na parang nakatali ang hininga ko at ako'y pinagkakaisahan ng mga mata ng buong baryo. At habang nakaupo ako sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ko silang dumadaan, lagi kong iniisip kung sila nga ang mga aswang, bakit hindi pa nila ako sinasalakay? At kung hindi naman, bakit tila ba may kakaibang liwanag ang mga mata nila kapag natatamaan ng kahit kaunting anino? Ang baryo ay hindi na naging pareho mula nang dumating sila. Maraming hayop ang biglang naglalaho, mga manok, kambing, minsan pati aso. May ilan na hindi na natatagpuan, pero may mga bangkay ring nahuhukay sa ilog o sa likod ng mga puno, punit-punit, parang pinaglalaruan bago pinatay. At sa bawat pagkawala, laging nakabuntot ang pangalan ng bagong pamilya, kahit walang nakikitang pruweba. Ang mga tao, likas na mahilig sa sisi, kaya't madali nilang itinuro ang mga bago, pero sa kalooban ko, natatakot akong baka tama sila. Minsan, habang nagbabantay ako sa mga kapatid ko, narinig ko ang tila mahihinang bulong sa hangin. Hindi ito tunog ng kuliglig o ihip ng hangin, malinaw na mga salita, bagamat hindi ko maintindihan, parang orasyon o lumang dasal. Tumigil ako, pinakiramdaman, at doon ko napansin na nanggagaling ito sa direksyon ng bahay ng bagong pamilya. Nang subukan kong lapitan, bigla silang nagsara ng bintana, at naglaho ang bulong na parang wala talagang nangyari. Simula noon, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Tuwing pipikit ako, nararamdaman kong may mga matang nakatitig sa akin mula sa kadiliman ng kisame, at minsan, sa mismong gilid ng higaan ko. Sa gitna ng lahat ng ito, ako'y isang taong sabik sa pagmamahal at proteksyon, ngunit natuto na ring umasa sa wala. Sa baryong ito kung saan lahat ay marunong humusga, ako ang pinakamadaling target. Ang bawat kilos ko'y may kahulugan sa kanila, ang bawat tingin ko'y may kasamang paratang. Sinasabi nilang malas ako na baka ako mismo ang dahilan kung bakit dumarating ang mga kakaibang bagay. Ang totoo, sa bawat bulong-bulungan, lalo kong nararamdaman na lumalayo sila sa akin, at mas lalo kong nararamdaman ang pag-iisa. May mga gabi na gusto ko na lamang tumakbo palayo, ngunit saan naman ako pupunta? Kung aalis ako, baka mas madali akong lamunin ng dilim. Kung mananatili, baka tuluyan akong ituring na isa ring nilalang nakaaway. Ang pinakamasakit, minsan naiisip ko kung ano nga ba talaga ako. Kung bakit ako laging nakakaakit ng mga ganitong pangyayari. Baka nga may sumpa akong dala, o baka masyado lang akong marupok para ipagtanggol ang sarili ko. Sa mga oras na gusto kong magtapat ng lahat, tanging kay Lolo lang ako naglalakas ng loob. Siya lamang ang naniniwalang hindi ako masama, at siya lamang ang nagbibigay ng proteksyong hindi kayang ibigay ng ibang tao. Tuwing nakikita ko ang pulang tela sa aking pulso, at ang anting-anting sa leg ko, nagkakaroon ako ng konting ginhawa, pero mabilis din iyong natatabunan ng takot kapag sumasapit ang gabi. Dahil paano kung hindi sapat ang lahat ng iyon? Paano kung dumating ang sandali na kahit anong panalangin at anting-anting ay walang bisa laban sa kabutuman ng mga nilalang? Isang gabi, narinig ko ang kakaibang ungol mula sa likod ng bahay. Dahan-dahan akong bumangon, hawak ang kandila at lumapit sa bintana. Doon ko nakita ang isang aninong gumagapang sa bakuran. Mahaba, payat at parang walang buto. Nang mas lumapit, nakita kong aso pala ng kapitbahay. Ngunit ang leg nito ay parang may kagat na malalim. Tumakbo ako para tingnan, pero bago pa man ako makalapit, may dumaan na aninong mas mabilis pa sa hangin at sinungkit ang aso. Nawala iyon na parang bula. Naiwan lang ako roon, nanginginig at nakatingin sa bakanteng damuhan. Kinabukasan, narinig ko si Mang Pilo na nagrereklamo, nawawala na naman daw ang kanyang alagang aso. Gusto kong sabihin ang nakita ko, pero natakot akong baka ako na naman ang mapagbintangan.
At totoo nga, nang dumaan ang bagong pamilya sa gitna ng baryo, narinig ko ang mga bulungan, baka sila na naman yon. Lahat na lang sila. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong may kinalaman din ako, dahil ako ang nakasaksi, ako ang nakarinig, ako ang pinili ng anino para masilayan ang kasamaan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalalim ang takot ko. May mga pagkakataon na habang nag-igib ako ng tubig, biglang may bumubulong sa tenga ko, sumama ka na. Paglingon ko, wala namang tao. Sa gabi, nararamdaman kong may dumadampi sa mga paa ko, habang nakahiga, parang malamig na hangin na may sariling buhay. At minsan, sa pagitan ng aking antok at gising, nakikita ko ang mukha ng batang kasama ng bagong pamilya, nakalutang sa gilid ng higaan ko, nakangiti, ngunit ang ngiting iyon ay walang kasamang kaligayahan, puro gutom lang. Minsan naiisip ko, baka ako mismo ang kanilang pakay, at lahat ng nawawalang hayop at bulong ay paunang hakbang lang bago nila tuluyang kainin ang aking kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may bahagi pa rin sa akin ang nagdududa. Totoo bang sila nga ang mga aswang, o baka naman pinaramdam lang nila sa akin ang lahat ng takot na ako mismo ang nag-imbento? Dahil minsan, nakikita ko rin silang kumakain sa plaza, naglalakad sa palengke, nakikipag-usap sa iba. Kung sila nga ay halimaw, paano nila nagagawang makihalubilo ng ganoon kanormal? Baka sila rin ay biktima lang ng baryo, kagaya ko, at kaya sila nilalapitan ng tsismis ay dahil bago sila at kakaiba. Ang puso ko'y nahahati, gusto kong paniwalaan na hindi sila ang salarin, pero ang mga mata nila ay hindi ko makalimutan. At kapag tumititig sila, parang unti-unti akong hinihigop patungo sa dilim. Isang gabing maulan, dumungaw ako sa bintana para tingnan kung ligtas ang mga kapatid ko sa higaan. Sa gitna ng ingay ng ulan, may narinig akong kakaibang kaluskos. Dali-dali akong lumabas, hawak ang lamparang kumikislap. Pagdating ko sa may gilid ng kakahuyan, doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ang bagong pamilya, nakayuko sa lupa, at tila ba may kinakalikot. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko silang tatlo, ang bata, ang ina, at ang ama, nakapalibot sa isang hayop na hindi ko makilala dahil punit-punit na ang katawan. Ang mga kamay nila ay basang-basa ng dugo, at ang kanilang mga bibig ay may pulang bakas na parang bagong kain. Ngunit kasunod ng pagkislap ng kidlat, mabilis nilang tinakpan ang kanilang mga mukha at tumingin diretsyo sa akin. Ang mga mata nila, lahat ay kumikislap sa dilim, parang apoy na nakabaon sa kanilang mga mata. At bago pa ako makasigaw o makatakbo, dumampi muli ang isang malakas na hangin, at nang dumilat ako, wala na sila roon. Naiwan lang ang bakas ng dugo sa lupa, at ang pakiramdam na ako'y pinagmamasdan pa rin. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoong nakita ko sila, o kung ang ulan at kidlat ay naglaro lang sa aking imahinasyon. Ngunit isa lang ang sigurado, ang gabing iyon ay hindi simpleng panaginip. Ang baryo ay mas tahimik kinabukasan, at ako'y mas lalo nang nilamon ng takot. At sa kaloob-looban ko, alam kong hindi na ako ligtas, at hindi ko na rin alam kung may magtatanggol pa sa akin, kapag dumating na ang sandali. Simula nang masilayan ko ang ginagawa ng bagong pamilya sa gitna ng ulan, hindi na muling nagbalik sa dati ang gabi-gabi kong pagtulog, dahil tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, bumabalik ang liwanag ng kidlat na tumama sa kanilang mga mukha, ang dugo sa kanilang mga kamay, at ang mga matang kumikislap sa dilim na parabang nanunuot hanggang sa mismong utak ko, at kasabay ng bawat alaala ay ang paglala ng mga pangyayari sa aming baryo, isa-isang nawawala ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay, hindi lang mga manok at aso ngayon, kundi pati kalabaw at kambing na itinuturing na kayamanan ng mahihirap na magsasaka, at sa bawat pagkawala ay laging may makikitang bakas ng dugo, nagpuputol-putol na katawan, o kaya na may bigla na lang naglalahon na parabang nilamon ng lupa. At kasunod ng lahat ng iyon ay ang usapan sa baryo, mga bulong sa likod ng aking tenga tuwing dumadaan ako, sigurado, sila na nga yon, sino pa ba? At hindi ba't nakita raw siya, yung apo ni Mang Turo, nakatitig doon sa bagong pamilya. At sa bawat paratang, ramdam ko na parang ako mismo ang nagiging tulay ng lahat ng malas,
Ako ang binabantayan hindi lang ng mga mata ng mga tao kundi pati na rin ng mga mata ng hindi tao. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si Lolo lamang ang nagsisilbing kuta ko laban sa pagguho ng aking sarili. Siya na kahit mahina na ang mga buto ay lumalakad pa rin sa gabi para magdasal ng orasyon sa apat na sulok ng bahay. Siya na tahimik lang akong pinapatahan tuwing nanginginig ako sa gabi at sinasabing, Apo, may mga bagay na hindi mo kailangang makita para malaman mong totoo, pero kapag nakita mo na, huwag mong ipakitang natatakot ka, dahil doon sila lumalapit, at kahit ayaw niyang takutin ako, ramdam kong alam niya na lumalala ang banta. At kaya niya ako binibigyan ng pulang tela, anting-anting, at mga dasal ay dahil mas malaki ang halimaw kaysa sa inakala naming lahat. Habang patuloy ang mga gabi ng takot, lalong lumalalim ang sugat sa puso ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat dahil buhay pa ako, o dapat ba akong matakot dahil baka bukas ay ako na ang sunod na mawala. At sa bawat tingin ko kay Lolo, ramdam ko ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagnanais na iligtas ako kahit kapalit ang sarili niyang kaligtasan. Ngunit kasabay noon ay ang bigat ng hiya, dahil alam kong kung hindi dahil sa akin at sa mga nilalang na sumusunod sa akin, baka hindi. Ganito kabigat ang buhay ng matanda, at minsan, naiiyak na lang ako ng palihim, dahil sa isang banda, ang baryo ay kinamumuhian ako, pero sa kabilang banda, si Lolo ang tanging naniniwala na hindi ako ang sumpa kundi ang biktima. At iyon ang masakit, kapag ang tanging nagtatanggol sa iyo ay isang matandang unti-unti ng kinakalawang ng panahon. At dumating ang gabi na tuluyan ng hindi maikakaila ang lahat. Maaga pa lang ay may balita ng may bangkay ng isang magsasakang natagpuan sa bukirin. Halos wala ng laman ang loob ng kanyang tiyan, at ang balat niya ay tuyo na parang piniga. At habang inililibing siya, naroon ako sa gilid, pinagmamasdan ang mga mata ng mga tao, at doon ko nakitang hindi lang sila natatakot, galit na rin sila, at ang galit na iyon ay mabilis na natutok sa bagong pamilya, at pati na rin sa akin na palaging nadadawit, at sa gitna ng mga bulungan ay narinig ko pa mismo, kung hindi si pangalan ko, ang may kinalaman, bakit siya laging nakakasaksi? Hindi ba't siya ang malas? Baka siya ang kakampi ng mga halimaw. At ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko, dahil kahit hindi ko gustuhin, kahit hindi ko kontrolado, ako ang laging nasa maling lugar sa maling oras, at kahit gusto kong sumigaw na ako mismo ang natatakot, na ako mismo ang naghihinalo sa takot gabi-gabi, wala akong lakas ng loob na magsalita, dahil baka lalo lang akong maitulak palayo, baka pati si Lolo'y hindi na rin makapagsalita para ipagtanggol ako. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa gilid ng higaan, pinapakinggan ang pag-ubo ni Lolo at ang mahinang ihip ng hangin, bigla kong naramdaman ang pagdilim ng paligid, hindi ito simpleng pagkawala ng ilaw ng lampara. Kundi parang mismong gabi biglang dumoble ang bigat, parang may humigop ng lahat ng hangin, at mula sa labas, narinig ko ang yapak ng mga paa, hindi tao, mabibigat na yapak na humahalo sa ugong ng hangin, at may kasamang mababang bulong na parang nakikisawsaw sa mismong tibok ng puso ko, at sa sobrang takot ay napakapit ako sa pulang tela sa aking pulso, ngunit kasabay noon ay narinig kong bumangon si Lolo, nagsindi ng isang kandila, at nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Lumang orasyon na parang nagsasalita sa mismong hangin, at doon ko nakita na kahit nanginginig siya, matatag ang boses niya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang ginhawa. Pero mabilis din iyong nawala nang marinig ko ang tunog mula sa bubong, hindi kaluskos ng daga. Hindi yabag ng tao, kundi ang paghagod ng mahahabang kuko, dumadaan mula sa isang dulo hanggang sa kabila. At kasunod noon ay ang pagbagsak ng dugo mula sa siwang, isang patak, 2, 3, hanggang sa bumagsak sa kandilang hawak ni Lolo. At biglang sumiklab ang apoy, lumaki ng kusa na parang pinakain ng hangin, at sa liwanag ng apoy na iyon ay nakita ko, sa mismong bintana, ang 3 anino, ang bagong pamilya, nakatayo, nakangiti, at ang kanilang mga mata ay maliwanag na pula na hindi maitatanggi, hindi sila basta tao. Hindi sila basta kapitbahay, sila ang mga nilalang na matagal ko nang pinaghihinalaan, at ngayon, wala nang puwang para magduda, dahil sa mismong harapan ko, sa mismong gabing iyon, nakita ko na ang kanilang kapangyarihan, at bago pa ako makasigaw o makatakbo, tumigil ang lahat ng tunog, pati hininga ko'y parang nawala,
at naiwan lang ako sa gitna ng katahimikan, nakatitig sa kanila. Habang unti-unting bumabagsak ang lampara at nilalamon ng apoy ang aking mga dasal. Hindi ko akalaing darating ang sandaling ito na ang takot na dati nasa labas ng aming bahay, nakatago sa likod ng mga puno at ulap, ay tuluyan ng papasok sa mismong dugo ko at guguluhin ang lahat ng pagkakaalam ko sa sarili. Matapos ang gabing nakita kong harap-harapan ang bagong pamilya na may mga matang nagliliyab, hindi na ako muling nakatulog ng payapa, at sa bawat sandali ay ramdam ko ang bigat ng paghinga, ang mabilis na pagtibok ng puso, at ang pakiramdam na kahit saan ako tumingin ay may nakatingin pabalik, ngunit higit pa sa lahat, nagsimula ng mabuo ang mga tanong na mas mabigat kaysa sa takot mismo. Sino ba talaga ako, at bakit ako laging kasama sa gitna ng lahat ng ito? Isang hapon, habang ako'y nakaupo sa ilalim ng puno malapit sa ilog, dumating si Maren, ang kaisa-isang kaibigan kong hindi pa tuluyang lumalayo. Siya na mula pagkabata ay laging nandyan tuwing inaapi ako ng iba. Siya na nagtatanggol tuwing tinutukso ako bilang malas, at siya na akala ko'y tanging ligtas na sandigan ko sa gitna ng lahat, ngunit sa pagkakataong iyon ay iba ang kanyang tingin, hindi na ito yung tingin ng kakampi kundi yung malamig na titig na parang may tinatago, at bago pa man ako makapagsalita, siya na mismo ang bumigkas ng mga salitang hindi ko inaasahan. Hindi ka nila hahayaang mabuhay kung patuloy mong lalabanan kasi ikaw ay isa sa amin. Parang tumigil ang oras, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin, ngunit malinaw na malinaw ang sinabi niya, at sa mga mata niyang kumikislap sa ilalim ng dapit hapon, doon ko unang naunawaan ang katotohanan, matagal na kaming magkasama. Pero hindi ko kailanman nakita ang mga pahiwatig, o baka itinanggi ko sa sarili ko, dahil mas madali ang magsabing lahat ng iba ay halimaw kaysa tanggapin na ang pinakamalapit sa iyo ay isa ring nilalang na kinatatakutan ng lahat. Nanginig ang tuhod ko, at napaatras ako, ngunit hinawakan niya ang braso ko, at mahina niyang sinabi, may dugo ka rin, hindi mo man gustuhin, pero nasa iyo rin ang sumpa. Pinili ka nilang bantayan, hindi para kainin, kundi para tanggapin. Napakagat ako sa labi, halos dumugo, dahil hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang matuklasan na si Maren ay isa sa kanila, o ang ideya na ako mismo'y may dugo ng aswang, na lahat ng paghihinala ng baryo, lahat ng tsismis ng mga kapitbahay, lahat ng bulong-bulungan sa dilim baka totoo pala. Naramdaman ko ang matinding puot at hiya, parang pinagsama ang lahat ng sugat na tinatago ko mula pagkabata. Betrayal, iyon ang salitang dumurog sa akin, dahil ang tanging kaibigan ko, ang tanging tao na pinaniwalaan kong hindi ako iiwan, ay siya palang unang nagkubli ng pinakamalaking kasinungalingan, at higit pa roon, ang mismong dugo ko'y hindi ko pala kilala, dahil kung totoo ang sinabi niya, isa akong kalahok sa mundong kinamumuhian ko, isa akong kalahati ng dilim, at sa halip na biktima, ay maaari rin pala akong maging halimaw, at hindi ko alam kung saan ako lulugar, sa piling ng mga tao na matagal na akong tinakwil, o sa piling ng mga aswang na gusto kong iwasan, ngunit baka sila nga ang totoo kong pamilya. At sa gitna ng lahat ng ito ay narinig ko ang balita mula sa baryo, isang pamilya na naman ang pinatay sa kabilang dulo, isang bata na naman ang nawala, at ang galit ng mga tao'y umaapoy na parang apoy na hindi mapipigilan, at ang mga sigaw ng paghihiganti ay hindi na lamang bulong kundi hayagang pagtawag, sunugin ang bahay ng mga bagong lipat. Itaboy ang mga halimaw, at ang iba'y nagtuturo rin sa akin, kasabwat siya ang kasama. At ako, nakatayo sa gitna ng plaza, ramdam ang apoy ng kanilang mga mata, hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung tatakbo ba ako sa piling ng mga tao na wala ng tiwala sa akin, o kung susunod ako kay Maren na ngayon ay naglalakad palayo. Hinihintay akong pumili. Si Lolo, ng gabing iyon, tahimik na lumapit sa akin at mahigpit akong hinawakan sa balikat. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya nagalit, tanging sinabi lang niya, Apo, hindi mahalaga kung anong dugo ang dumadaloy sa'yo. Mahalaga kung anong pipiliin mong gawin. Ngunit habang sinasabi niya yon, ramdam ko ang pagod sa kanyang tinig, ang lungkot sa kanyang mga mata. At alam kong kahit siya'y natatakot na baka hindi sapat ang kanyang mga orasyon, at anting-anting kapag dumating ang sandaling ako mismo ang magpasyang kumiling sa kabilang panig, at habang hinahaplos niya ang pulang tela sa aking pulso, naramdaman kong mas lalo akong naguguluhan,
dahil paano kung hindi ako malakas para labanan ang dugo ko, paano kung mas madali ang sumuko kaysa lumaban? Paano kung ang lahat ng nilalang na iyon ay hindi kaaway kundi mga kapatid? Sa mga sumunod na araw, tuluyang nagkagulo ang baryo, gabi-gabi may pagkawala, gabi-gabi may sigaw, at ang mga tao ay nagsimulang magbantay ng sabay-sabay, bit-bit ang mga sulo, palakol, at baril na halos hindi na rin gumagana sa takot. Ang bawat pintuan ay nakapadlock, ang bawat bintana ay may krus, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga asong napapatay, may mga kalabaw na naglalaho, at may mga batang hindi na muling nagigising, ang takot ay nagiging puot, at ang puot ay nagiging sigaw ng pagpatay, at ako, nasa gitna, pinipilit na hindi mahalata, ngunit naririnig ko ang lahat ng bulungan, nararamdaman ko ang lahat ng mata, at sa bawat paghinga ko ay parang mas lalo akong hinihila sa dalawang direksyon na parehong nakakatakot. Sa kaliwa, ang galit ng baryo, sa kanan, ang tawag ng dugo. At dumating ang gabi ng kasukdulan, isang malakas na bagyo, kasabay ng pagkabalisa ng mga tao. At sa gitna ng kulog at kidlat ay narinig ko ang alingaungaw ng mga sigaw sa plaza. Lumabas ako, at doon ko nakita ang hindi ko malilimutan, si Maren. Nakatayo sa gitna ng ulan, nakangiti, at sa likod niya'y naroon ang bagong pamilya, at sa isang iglap, sa harap ng lahat, nakita kong ang kanilang mga katawan ay nagbago, ang balat nila'y humaba, ang mga kuko'y tumalim, at ang kanilang mga mata'y nagliyab na parang apoy, at walang sinumang makakapagsabi na ito'y imahinasyon lamang, dahil lahat ng tao'y sabay-sabay na napaatras, at lahat ay nakasaksi na hindi na sila tao, kundi tunay na aswang, at ako, nasa gilid. Nakatitig kay Maren na sa kabila ng lahat ay tinatawag pa rin ako ng kanyang kamay, at sa kanyang mga labi nabasa ko ang mga salitang, "Halika, kasama ka." Nanginig ang buong katawan ko, dahil sa isang iglap, ang lahat ng tanong at takot ko'y naging sagot. Sila nga, at may kinalaman ako, ngunit hindi ko alam kung paano, at bago pa ako makagalaw, bago pa ako makapili. Tumigil ang lahat ng tunog, natigilan ang lahat ng tao, at sa gitna ng katahimikan, naramdaman kong ako na mismo ang susunod na huhusgahan ng mga tao at ng mga nilalang. At doon natapos ang gabing iyon, hindi sa kasagutan, kundi sa mas malalim na tanong, sino ba talaga ako, at saan ako lulugar, sa liwanag na matagal nang tumalikod sa akin, o sa dilim na tila matagal na akong hinihintay. Sa gabing iyon, nang magsanib ang kulog at ang mga sigaw ng mga tao, ako mismo ang naging gitna ng isang digmaan na hindi ko kailanman pinili. At habang nakatayo ako sa pagitan ng mga kapitbahay kong galit na galit at ng mga aswang na ngayoy naghubad na ng anyo ng tao, ramdam ko ang bigat ng mundong parang ibinuhos lahat sa aking balikat. Ako, na noon pa man ay tinuturing na kakaiba, na pinagdududahan, ngayon ay naging tulay sa dalawang panig na parehong handang pumatay para lamang manatiling buhay. Nakita kong ang mga sulo ng mga tao'y kumikislap sa ulan, ang kanilang mga mukha'y nanginginig sa takot at galit, at sa kabilang banda, ang mga aswang, kasama si Maren, ay nakangisi at handa ng sumalakay, at sa loob ko, isang sigaw ng pagkabalisa ang pilit kong pinipigilang kumawala, dahil paano kung totoo ang lahat ng sinabi niya, paano kung dugo ko nga ang magdidikta ng kapalaran ng lahat. Bigla, sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Lolo, bitbit ang kanyang anting-anting at isang lumang sibat na puno ng mga ukit na orasyon, at lumapit siya sa gitna, inilagay ako sa kanyang likod, at buong lakas niyang idineklara. Kung gusto ninyong pumatay, sa akin kayo dumaan, dahil hindi ko hahayaang lamunin niyo ang apo ko. At sa iglap na yon, para bang nabasag ang oras, ang mga tao'y huminto, ang mga aswang ay nag-urong ng kaunti, at ako'y halos mapaiyak sa harap ng sakripisyong malinaw na handang gawin ni Lolo, dahil batid ko na ang kanyang lakas ay hindi na gaya ng dati, at ang katawan niyang payat at nanginginig ay hindi na sapat para salubungin ang isang hukbo ng mga halimaw, ngunit sa kanyang tapang at paninindigan, nakatayo siya roon na parang haligi ng apoy sa gitna ng bagyo. Nang umabante ang unang aswang, sinibat siya ni Lolo, at isang matinis na hiyaw ang pumailan lang, kasabay ng pag-usok ng balat nitong tinamaan, ngunit sa bawat sugat na kanyang naidulot, kapalit nito'y isang sugat din sa kanya. At habang pinoprotektahan niya ako, naramdaman kong unti-unti siyang nauupos, at sa mga mata niya'y nakita ko ang huling liwanag ng pag-asa, bago siya dinaluhong ng 3,
at sa harap ko mismo ipinunit nila ang kanyang dibdib. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang kanyang buhay, isinuksok niya sa aking kamay ang anting-anting at mahinang bulong ang narinig ko, "Piliin mo kung sino ka." At doon, bumagsak siya sa putikan, at ako'y nanlumo, napaluhod, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong tuluyang nawala ang tanging haligi ng proteksyon ko, at ang kirot na iyon ay parang apoy na kumakalat sa dugo ko. Sinusunog ang lahat ng takot at pinapalitan ng puot. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, ngunit nang makita ko ang dugo ang katawan ni Lolo, at ang nanginginig na baryo na nagdadalawang isip kung lalaban ba o tatakbo, at ang mga aswang na lalo pang nagiging mabangis. Naramdaman kong ako na lang ang natitira, ako na lang ang kailangang pumili, at sa harap ng lahat ng ito, tatlong tinig ang naglalaban sa loob ko. Isa, ang tinig ng takot na nagsasabing tumakbo ka, iligtas mo ang sarili mo. Huwag mong sirain ang natitirang pagkakataon. 2. Ang tinig ng awa na nagsasabing kahit halimaw sila, hindi sila nag-umpisa bilang halimaw, baka may kaligtasan pa, baka may kapatawaran pa. At pangatlo, ang tinig ng galit na nagsasabing ipaghiganti mo si Lolo, ipaghiganti mo ang mga bata. Ang mga inosenteng pinatay, wasakin mo sila bago ka pa nila lamunin. At sa sandaling iyon, habang nanginginig ang aking mga kamay at nangingilid ang luha, nakita ko si Maren na nakatayo sa harap ko, ang kanyang mga matay nagliliyab ngunit may bakas ng pagmamakaawa, at marahang sinabi, "Sumama ka sa akin. Ligtas ka sa piling namin." Ngunit sa likod niya, ang mga kuko ng kanyang mga kapatid ay basang-basa ng dugo ng aking lolo, at doon ko nahanap ang aking pasya. Humigpit ang hawak ko sa anting-anting, itinulak ako ng isang puwersang hindi ko maipaliwanag, at bigla kong naramdaman ang init na kumakalat mula sa aking dibdib papunta sa aking mga kamay, at bago pa man makalapit ang isang aswang, itinaas ko ang anting-anting, at isang liwanag na mapula-puti ang kumawala, nagsabog ng sigaw at usok, at sa isang iglap, ang ilan sa kanila'y nagsitakbuhan, ang iba'y nagsisigaw sa sakit, at ang mga tao'y muling nagkaroon ng lakas ng loob. Ngunit kahit na nagkakagulo at tila ako'y nagwagi sa isang iglap, ramdam ko rin na ang lakas na yon ay hindi basta galing sa anting-anting lamang, kundi mula rin sa dugo ko, isang patunay na ako'y may halong dilim, na ako'y may kinalaman sa kanila. Naging madugo ang sumunod na mga sandali, ang baryo'y tumulong, nagsigawan, nagbagsakan ng mga bubong, may mga katawan ng tao at aswang na nagsalubong sa putikan, at ang ulan ay tila hindi sapat para hugasan ang lahat ng dugo, at ako, sa gitna ng lahat, ay para bang isa ng halimaw na hindi ko kilala, dahil sa bawat galaw ko'y may humuhugot na lakas mula sa loob ko, lakas na nakakatakot dahil alam kong hindi na yon tao, at nang makita ko ulit si Maren, duguan ngunit nakangiti, isang lungkot ang pumisil sa puso ko, dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang kaibigang nagmahal at nagtiwala sa akin, at marahil, sa ibang buhay, sa ibang baryo, baka naging magkasama kami, ngunit ngayon, sa gabing ito, hindi iyon ang kapalaran namin. Umusog siya papalapit, humawak sa aking braso, at mahina niyang sinabi, "Kung pipiliin mong manatili sa kanila, papatayin ka nila balang araw, ngunit kung sasama ka sa amin, may buhay kang naghihintay." At sa luha kong hindi na mapigil, bumulong ako, may buhay, pero wala ng kaluluwa. At sa iglap na yon, pinakawalan ko ang liwanag ng anting-anting, at siya'y natabunan ng apoy na hindi apoy, kundi parang sumpa ng lahat ng orasyon na tinipon ng mga ninuno ko, at sa kanyang huling sigaw ay nakasama ang aking pangalan. At iyon ang kirot na hindi ko na kailanman malilimutan. Nang matapos ang lahat, wala nang malinaw na nanalo, umatras ang mga aswang, nagkalat ang abo at bangkay, ngunit ang baryo'y wasak, ang mga tao'y sugatan at walang katiyakan, at ako, nakatayo sa gitna. Hawak ang dugo ang anting-anting at ang bangkay ni Lolo na malamig na sa aking bisig. Alam kong kahit papaano'y nabuhay ako, pero ang tanong ay kung anong klaseng pagkabuhay ito, dahil sa kabila ng lahat ng aking ginawa. Sa kabila ng liwanag na nagligtas sa kanila, ramdam ko ang mga matang. Nakatingin pa rin sa akin na may takot, may pagdududa, at may puot, dahil para sa kanila, ako ang tumulong, pero rin, ako'y kalahati ng kanilang kinatatakutan. At sa huli, habang nakatanaw ako sa madilim na kalangitan na hindi kailanman tinamaan ng araw, naramdaman kong ang aking tagumpay ay hindi matamis, kundi mapait.
At ang buhay na natira sa akin ay hindi kaligtasan kundi isang habang buhay na tanong, at sa sariling tinig ko, bumulong ako sa ulan, nabuhay ako pero sino pa ba ako? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nang humupa ang bagyo at natuyo ang putikan sa gitna ng aming baryo, nagsimula ang mga tao sa mabigat ngunit kinakailangang hakbang ng muling pagbubuo. Ang mga nasirang bahay ay dahan-dahang itinayo gamit ang natitirang kahoy at yero. Ang mga sugatang katawan ay ginamot sa tulong ng mga kaunting halamang gamot at awa ng kapitbahay. At ang mga bangkay na hindi na nabigyang ngalan ay inilibing ng sabay-sabay, habang umiiyak ang buong baryo na tila iisang pamilya. Na rin sa sakit na pinagdaanan, ngunit kahit nagsimulang bumangon ang lahat, ako ay nanatiling wasak sa loob, dahil sa bawat pintig ng aking puso iramdam ko ang kawalan ni Lolo, ang bigat ng kanyang sakripisyong ako ang tinukoy. Ako ang niligtas, at ako rin ang naiwan upang akuin ang lahat ng pasya at pasanin, at sa tuwing nakikita ko ang kanyang lumang sibat na nakasandal sa dingding at ang anting-anting na lagi kong suot sa pulso, para bang paulit-ulit akong tinutusok ng paalala na hindi ko kailanman maibabalik ang buhay niya, at higit pa doon, hindi ko maibabalik ang sarili kong dating anyo, ang batang nangangarap lamang ng katahimikan at kaligtasan, na ngayoy isa ng nilalang na hindi sigurado kung saan lulugar, kung sa tao ba, o sa halimaw na dugo na tinanggap ko o pilit ko mang itinatanggi. Sa mga unang linggo matapos ang laban, ramdam ko ang malamig na titig ng mga kapitbahay, hindi na kasing tapang ng dati, ngunit puno ng alinlangan. Ako raw ang tumulong, ako raw ang nagligtas. Pero sa likod ng kanilang mga bulong, ramdam ko ang tanong, hanggang kailan siya magiging tao? Hanggang kailan siya panig sa atin? At iyon ang sugat na mas masakit pa kaysa sa lahat, dahil walang anting-anting na makapagpapagaling ng sugat ng pagdududa at takot ng ibang tao. Minsan, habang naglalakad ako papuntang poso, naririnig ko pa rin ang mga batang nag-uusap, huwag kang lalapit sa kanya, baka kagatin ka. At bawat salitang iyon ay parang pangungutya ng nakaraan, parang sumpa ng aking sariling dugo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga mata ring kumikislap ng pasasalamat, may mga inang lumapit sa akin, may mga lalaking tahimik na nag-abot ng bigas, may mga batang yumakap sa akin nang walang takot. At doon ko natutunan ang mahirap na aral, na ang tao, kahit sugatan, kahit takot, ay may kakayahang magpatawad kung nanaisin, ngunit ang pagpapatawad ay hindi laging kasabay ng pagtitiwala. At ang muling pagtitiwala ay isang bagay na baka hindi ko na kailanman makamtan ng buo. Sa bawat gabi, bago ako matulog, binubulong ko kay Lolo ang mga salitang hindi ko nasabi noon, salamat. Paumanhin. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko, pero gagawin kong may saysay ang sakripisyo mo. At minsan, sa katahimikan ng gabi, nararamdaman kong may hangin na dumadampi sa aking pisngi, parang haplos ng matanda, at naiiyak ako sa pag-asang baka naririyan pa siya, kahit sa anyo ng anino, nagbabantay pa rin. Ang baryo, unti-unting nagbalik sa anyo, ngunit hindi na kailanman katulad ng dati, may mga bakanting bahay na hindi na muling tinirhan, may mga katawang hindi na nakita, may mga kaluluwang hindi na bumalik, ngunit higit sa lahat, may mga mata ng tao na hindi na kasing inosente ng dati, dahil minsan na nilang nakita kung ano ang tunay na nagkukubli sa dilim, at minsan na nilang nakasama ang nilalang na tinatawag nilang aswang. At ako, na nasa gitna noon, ako ang kanilang buhay na alaala, ako ang kanilang tanong na naglalakad, ako ang kanilang patunay na minsan, ang halimaw ay hindi lamang nasa labas ng ating pintuan, kundi nasa loob ng ating pamilya, at minsan, sa ating sariling dugo. Pinilit kong magpatawad, pinilit kong isuko ang puot, dahil kung mananatili akong alipin ng galit, magiging totoo ang kinatatakutan nila na balang araw, ako'y magiging halimaw din. Kaya araw-araw, bitbit ang bigat, pinipili kong huminga, mag-araro, tumulong, umiti kahit walang gana, at kahit mag-isa sa gabi umiiyak, dahil iyon ang natutunan ko kay Lolo na ang lakas ay hindi ang pagpatay ng kaaway, kundi ang pagpili na huwag magpatalo sa dilim na nasa loob mo. Ngunit kahit gaano ko subukan, may mga gabi pa rin na hindi ako ligtas, may mga aninong dumadaan sa gilid ng aking mata, may mga bulong sa hangin na tinatawag ang aking pangalan, may mga matang kumikislap sa gubat na tila naghihintay lang ng tamang oras, at alam kong hindi pa tapos ang lahat,
alam kong darating ang araw na muling magbabalik sila, at baka sa oras na yon, ako na mismo ang haharap sa kanila. Hindi bilang biktima, hindi bilang tao, kundi bilang nilalang na hindi nila alam kung kakampi o kaaway. Kaya ngayon, habang isinusulat ko ito sa aking alaala, habang pinapakinggan ko ang katahimikan ng baryo na muling natutulog, dala ko ang mga sugat na hindi nagagaling, dala ko ang mga tanong na hindi na masasagot. At dala ko ang alaala ng gabing pinili kong mabuhay kahit ang kapalit ay ang pagkamatay ng isa kong mahal, at marahil iyon ang tunay na kabayaran ng kaligtasan, hindi ang buhay na walang sugat, kundi ang kaluluwang habang buhay na nagdurugo. At kung sakaling may makabasa o makarinig ng kwento ko, isa lang ang iwan kong babala, ang tao at ang halimaw ay hindi laging magkalaban, at ang dugo ay hindi laging hatol, ngunit sa oras na mapilitan kang pumili, tandaan mo ito. Ang pinakamadilim na nilalang ay maaaring ikaw mismo, at ang liwanag na magliligtas sa lahat ay maaaring wala sa langit, kundi sa desisyong gagawin mo kahit masakit. At ngayon, sa huling pagkakataon, habang nakatingin ako sa langit na hindi pa rin sinisikatan ng araw, bumulong ako sa hangin, sa tinig na akin lamang. Ako'y nabuhay, pero sa anong anyo, tao ba, o halimaw na marunong magmahal?